Kung kaka-break nyo lang, natural lang naman po na maalala mo siya at syempre medyo masaktan ka at manghinayang ka nga po sa nangyari sa inyo. Dahil kung halimbawang nakasanayan mo siya, yung araw-araw kayong magkasama, syempre yung umaga pa lang nandun na tumatawag siya sa iyo, tapos nagkakamustahan kayo, nag-uusap kayo ng hours, at kumbaga kompletong update po ang natatanggap natin sa isa't isa. It's very natural na ito po ay hanap-hanapin natin. Dahil nga po doon sa sinasabi nga po nating repeated exposure. Ito po mga utol ay ginagamit din po natin sa mga ilang technique na tinuturo po natin dito po sa Papong TV. Tulad nga po ng mga care messages. Actually, napakarami na po nating tinuro dito Pass, push and pull, Zeigarnik effect, peacock effect, trap, zoom, ang dami na po So, no contact is one of the popular, of course. Manifest your ex, syempre nandyan yung no contact at yung radio silence. Sila yung mga pinaka parang sabihin na nating most effective in getting back your ex. Pero ngayon po ay ibabahagi natin, isi-share natin ang napaka-epektibong paraan, isang technique mga utol, kung paano ma-obsess ang ex mo sa'yo. Kasi di ba napakarami na mga technique or procedure, steps at process na tinuro natin before. Pero iba-iba kasi ang situation natin. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay may iba-ibang pinanggalingan or cases na hinahandle. Pero ito po, malay natin, ay para sa inyo. Mga utol, kung halimbawang kayo nga po ay naghahanap ng proseso at halos lahat po ay nagawa nyo na or even nga po ang no contact ay naisagawa mo na sa ex mo pero parang walang nangyayari. Itong video na to mga utol, for sure ay makakatulong po sa inyo. Siguro some of you, narinig nyo na yung tinatawag na reciprocal liking. Ito yung parang kung alam mong may gusto, may interest ang isang tao sa'yo. In fact, kung mahal ka ng isang tao, naturally mga utol, ito po ay nagagaya natin, nai-imitate natin, o sabihin na nga po natin, naturally nai-inlove ka, nagugustuhan mo siya bigla. Reciprocal liking in psychology ang tawag dito. Pero pwede mo itong gamitin kung halimbawang meron kang pinupursue, or even sa ex natin mga kapatid. Pero ang problema kung punong-puno nga po ng negative thoughts, or sabihin na nga pong struggles ang naging relationship ninyo, kailangan syempre eliminate mo muna to. Burahin mo muna to bago ka mag-proceed o bago mo gamitin yung reciprocal liking. Ang video natin ngayon mga utol ay pagsasama-samahin ko yung tatlong teknik na naituro ko na po in the past. Dahil sa palagay ko, kailangan magkakasunod sila. Unang-una nga po dyan is yung tinatawag nga po nating method acting. Method acting mga utol ay isang procedure para mapaniwala mo yung ex mo na ikaw nga po ay completely nakarecover na. Yung parang in method, by procedure ay i-aarte natin, i-acting po natin na tayo nga po ay full of energy at nakabalik na nga po dun sa dati. Napakaraming procedure nito mga utol at social media po ang isa sa makakatulong dito. Friends, of course, mga tropa po natin ay pwede rin po natin maging tool nang sa ganon mairelay nga po natin at mapaniwala natin ng ex natin na tayo po ay nagkaroon na nga po ng positive realization. Kaya nga po kung halimbawang tayo po ay magdadrama-drama, mag-emote-emote na nalulungkot mga utol, dinidelay lang po natin ang sanang resulta na pwedeng mangyari kung halimbawang kayo nga po ay gagamit ng method acting. Ito mga utol ay kung halimbawang naguguluhan kayo dun sa term na no contact, ano ba talaga ang pwede nating maging guide? Ngayon tinuturo nga po natin yan. Method acting mga utol ay pwede nyo pong gawin. Nang sa ganon ay completely ma-eliminate nga po yung mga negativity at also ma-heal nyo nga po yung inyong sarili at mapaniwala mo yung ex mo na ikaw nga po ay hindi na apektado sa nangyaring breakup ninyo. At kailangan mong gawin ito siguro mga 2 weeks or 3 weeks or even a month. Pagkatapos po nito mga utol, doon mo ipapasok yung reciprocal liking. May pwedeng ipaalam mo sa kanya na mahal mo pa siya, pero ginagalang at siyempre nire-respeto mo na nga po yung mga boundaries at nangyari sa inyong dalawa mga utol. Kadalasan kahit ex mo siya mga kapatid, pwede pa rin po. At posible pa rin po na magkaroon ng pangalawa, pangatlo, or panibagong spark ang bawat isa. Ang ex mo even ay makakaramdam pa rin po yan ng kilig kung halimbawang napaniwala mo na nga po siya dun sa method acting na ginawa mo na ikaw nga po ay nag-move forward even nga po kayo ay nasa breakup. Kung magagawa mo successfully yung reciprocal liking ay hindi malayong magkaroon agad ng ex mo ng tinatawag na HD, hidden desire mga kapatid. Unang magugustuhan, ma-appreciate ka niyan. Pero syempre kailangan pa rin po ng connection pagkatapos po nun, di po ba? So pagkatapos po ng reciprocal liking mga utol ay gagamit ka lang po ng few days in order to reconnect with your ex. Pag halimbawang nakareconnect ka na sa kanya mga utol at napaniwala mo na nga po na parang pursue ka ulit, parang ma-i-imagine nga po niya na pwede na kayong mag-usap at pwede na kayong magkabalikan mga utol, dito nyo na po gagamitin yung pangatlo, yung hook. Dahil kung halimbawang siya nga po ay nag-retaliate sa inyo,
halimbawang ni-reciprocate, nag-message siya ulit sa inyo mga utol, i-cut po natin lahat. Dito po natin gagamitin yung cut connection dahil gagamitin po natin yung pangatlong impact na tinatawag nga po natin hook. Dahil kailangan po nating emotionally ma-hook ang ex mo at mapaisip nga po siya kung nasan ka at kung ano nangyari. Magkaroon siya ng self-doubt mga kapatid kung bakit ikaw nga po ay biglang bumitaw. Bakit kailangan nating gawin ito mga utol? Dahil ang topic today ay hindi lang basta mawin ang ex mo, kung hindi ma-obsess ang ex mo sa'yo. At siya po ay ma-obsess kung halimbawang kayo nga po ay ino-occupy natin yung isip niya. Kung patuloy siya nakakakita ng positivity, plus strength, plus kayo nga po ay may capable capacity na kayo nga po ay lumayo, even though alam niyang mahal mo siya mga utol. Dahil nga po na iparanas mo yung reciprocal liking mga kapatid, naaakalain niyang kayo nga po ay pursue, pero kayo po ay bibitaw, kayo po ay mawawala mga kapatid. Alam kong medyo mapapaisip ka dito dahil nga po kung kailan kumo-connect na ang ex mo, bakit ka pa biglang umalis? Kasi po, ayaw nating maging ego-based yan at gusto nating ma-validate talaga ng ex mo ang totoong nafe-feel niya sa atin. Kasi nga po, na-hook mo na siya, napaniwala mo na siya, naparealize mo na sa kanya mga utol. So gamitin na natin itong opportunity nang sa ganon ay talagang mabihag po natin ang iyong ex. Siyempre dun sa pangatlo, na kayo nga po ay biglang nawala, nagkaroon ng impact. Siguradong mawawala po ang self-esteem ng ex mo mga kapatid. At pagka yan ay nangyari, obsession ang susunod na mangyayari. Dito po kasing lalabas yung mga childhood fears niya at unwanted worries ng ex mo. Magkakaroon siya ng sense of wonder, curiosity at doubt sa sarili niya mga utol. Kailangan mo yan. Sabi ko nga po, hindi mo makakamit ang ex mo kung siya po ay parang napakalakas at napakataas ang tingin niya sa sarili niya. Dito kasi marireveal or lalabas yung mga unresolved issues, personality ng ex mo. Kasi every person mga utol, may mga kahinaan din yan. Hindi porkit nakikita natin na napakataas ng pride ng ex mo, ay hindi na natin siya kayang i-achieve. Lahat po tayo ay may mga weaknesses. This will make your ex care. At magsisimula nga pong mag-invest ng time at pag-iisipan po tayo ng malalim. Dito lalabas yung obsession. Recap natin mga utol. Tatlong procedure, tatlong technique po ang pinagsama-sama natin sa video ito na ginamit na rin po natin noong mga nakaraan sa mga previous vlogs po natin. Una po dyan, yung method acting. Ito po ay yung parang i-aarte natin or papaniwalain natin ang ex mo na tayo nga po ay naka-recover na sa short period of time o sa period of time na kayo nga po ay naka-no contact o naka-distance sa kanya. Madali lang ito mga utol by using social media, mga influence ng mga friends, and syempre po yung pag-focus po muna natin sa ibang bagay rather than being relationship focused at nakatutok nga po sa ex mo. Pangalawa dyan mga utol ay bibigyan natin siya ng tinatawag natin sa coaching session natin yung parang pain, reciprocal liking. Na parang ipaparamdam mo sa ex mo na mahal mo pa rin siya pero may respeto, understanding at boundaries kang sinusunod. Mas maganda kasi kung mapaniwala mo ang ex mo na mahalaga at inaalagaan mo nga po yung kanyang mga dignidad at yung kanyang mga paniniwala. Pero mahal mo pa. So pagka nangyari yan mga utol, lalabas naman po yung reciprocal liking na sinasabi nga po natin na natural na lalabas sa isang tao kung halimbawang positibo at maganda, malinaw at talaga naman pong tuwid ang nararamdaman mo sa kanya. And then kung halimbawa nga pong nag-connect ka na sa kanya at nakuha mo na yung interest niya mga utol. Let's say for example, nag-reply siya sa'yo o sabihin na nga po nating sumama siya at nakipag-usap sa'yo. Pagkatapos niya mga utol, ibigay na nga po natin yung impact na tinatawag nating hook. Dahil dito po natin ipapa-obsess. Tulad nga na sinabi ko, dito natin bibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng low self-esteem ang ex mo nang sa ganon ay patuloy po niya tayong isipin. And later on, mag-cause nga po ng obsession sa atin. This technique might take a while, pero effective po siya kesa naman po yung parang tayo po ay nagkukulong, iniisip natin, tinatry nating i-manifest na bumalik ang ex mo sa'yo, pero wala naman po tayong ginagawang procedure. Nag-accept tayo ng oras mga utol. Itong technique na to na pinagsama-sama natin na tatlong technique na tinatawag nga po nating 3-in-1 mga utol ay win-win situation. Dahil dito may pagkakataong kang ma-heal, may pagkakataong kang ma-discover yung mga good qualities mo, ma-enhance mo pa yung sarili mo mga utol, while at the same time naman na ang ex mo ay nagkakaroon ng realization at pag-unawa, validation sa totoong nararamdaman niya sa atin. Ang 3-in-1 technique na to, method acting, reciprocal liking, at yung hook na pinagsama-sama natin mga utol ay pwede po nating maging guide, pwede po nating maging pattern in order to win your ex back at maging obsessed nga po siya
sa atin mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy po nating bantayan at syempre po, suportahan, alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming salamat po, Papong TV.